Dalawa po ang patay at 36 ang sugatan nang mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus. Pahirapan ng pag-rescue sa mga biktima dahil bukod sa matarik, madilim din ang lugar. Base po sa investigasyon ng mga otoridad, galing Dait, Camarines Sur ang pampasaherong bus patungong Maynila. Sa inisyal na investigasyon, nawalan po ng preno ang truck sa pababa at palikong bahagi ng kalsada. Sinusubukan itong iwasan ng isang truck hanggang sa mahulog ito sa bangin. Hawak na ng mga pulis ang driver at konduktor ng truck. Sinuspindi na ang lisensya ng driver ng 70 araw. Ipinatatawag naman ng LTO Calabarzon ang bus company. Samantala, 2 rin ang patay habang 6 pong sugatan matapos pong araruhin naman ang pick-up sa Pasig City doon sa Iloilo. Sa kuha nga po ng CCTV, kita pa ang pagsalpok ng pick-up sa nakaparadang tricycle. Hindi kita po sa video pero bago niyan ay una pong nasalpok ng pick-up ang motorsiklo na meron pong magkakaangkas na sakay. Then on arrival po sa pagamutan ang 2 sakay ng motorsiklo. Kabilang po naman sa nasugatan ang 2 years old na babae at 3 years old po na lalaking sakay ng tricycle. Nakipag-areglo naman ang driver ng pick-up at sinagot ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Patay naman po ang isang evacuee na lumikas sa Ubando National High School dahil sa makapal na usok mula po sa Ubando, Bulacan. Kwento ng kinakasama ng biktima ilang araw nang nakararanas ng paninikip ng dibdib ang evacuee na si Arlene. Lumala daw ito dahil po sa usok mula sa Navotas landfill. Nitong linggo, nagpadala na sa ospital si Arlene pero hindi na ito umabot ng buhay. Ayon sa Municipal Health Office ng Ubando, may mga comorbidity si Arlene. Kaya't hindi lang usok ang posibleng dahilan ng kanyang pagpanaw. Desidido namang magsampa ng kasong LGU ng Ubando sa dating operator ng landfill na Philippine Ecological Systems o PHILECO. Ang kapabayaan ng kumpanya di umano ang nagresulta ng aberya sa kanilang munisipalidad. Sa ngayon, umabot na po sa 11 barangay sa Ubando, Bulacan ang apektado ng usok. At kaugnay po sa isyong yan, kahapon nakapanayan po natin ng isa pong pinuno ng NGO kung saan sinasabi po na yung ating air quality po sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Metro Manila ay napakalubhana. Hindi na ho ito maayos at delikado po sa kalusugan ng mga Pilipino. Kami po tumatawag sa DENR para nga po humingi ng paliwanag ano ba ho ang ginagawa nila, ano ho ba ang mga posible pong solusyon sa problemang ito. Ang DENR po sa pamamagitan ng kanilang MRO, yung Media Relations Office, nagsabi na sila daw po hindi muna magpapa-interview kasi nga sila po nag-iimbestiga. Ang sabi ko po sa amin pong mahinhin at napakahusay po na researcher dito at coordinator, sabihin mo sa kanilang MRO, magpapa-interview sila kapag marami na pong na-o-hospital siguro nang dahil po sa problema po sa sakit o sa baga kasi nga po sa hindi maayos po na hangin na ating pong nalalanghap. Sila magpapa-interview po siguro kapag malubha na ang sitwasyon. Sila magpapa-interview siguro kapag sila po ay nabakbakan na ng husto. Yan po ang DENR natin sa bansang ito. Hoy! Gising! Samantala po naman sugatan ng isang lalaki matapos nga pong pagtatagain naman ang kanya pong kinakasama sa barangay La Perla sa Lawang, Northern Samar. At ayon po sa investigasyon, naghahanda na po ng hapunan ng biktima nang utusan niya ang kanyang live-in partner na linisin ang drum. Pinunasan lamang ito ng biktima kaya nagkaroon sila ng komosyon ng sospek. Nakakuha raw po ng itak ang babae at tinaga ang lalaki. Agad namang sumuko ang babaeng sospek nang wala raw pong pagsisisi. Ayon na rin daw niya makipagbalikan sa biktima dahil matagal na raw siyang sinasaktan nito. Arestado naman po ang isang lalaking ng hold up sa tindahan po ng mga LPG tank at butane sa Talisay City sa Cebu. Nasa po sa CCTV ang aktual na pang-hold up. Tinangay po ng suspect ang 12,000 pesos at cellphone ng tindera. Natunto ng suspect sa kanyang bahay sa Minglanilla sa Cebu. Mismong misis nito ang nagsumbong sa mga pulis. Nagawa daw ng suspect na mang-hold up dahil naubos niya ang sweldo sa scatter. Narecover mula sa kanya ang cellphone ng tindera pero wala na ang pera. Nakumpiska rin ang ginamit na baril na napag-alamang laruan lang pala. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.
tatapad.